The Lord be with you. And with your spirit. A reading from the Holy Gospel according to St. John. Glory to you, O Lord. In the beginning was the Word, and the Word was with God, and the Word was God. He was in the beginning with God. All things came to be through Him, and without Him nothing came to be. What came to be through Him was life, and this life was the light of the human race. The light shines in the darkness, and the darkness has not overcome it. The true light, which enlightened everyone, was coming into the world. He was in the world, and the world came to be through Him, but the world did not know Him. He came to what was His own, but His own people did not accept Him. But to those who did accept Him, He gave power to become children of God, to those who believe in His name, who were born not by natural generation, nor by human choice, nor by a man's decision, but of God. And the Word became flesh and made His dwelling among us. And we saw His glory, the glory as the Father's only Son, full of grace and truth. Brothers and sisters, the Gospel of the Lord. Praise to you, Lord Jesus Christ. Magandang Pasko po sa inyong lahat. Magandang Pasko, Father. Kumusta po ang Pasko nyo? Ano po? Hindi ko makalimutan yung tinatanong ko yung mga bata dati sa Goretti. Pagdating ng misa sa gabi, habang sila'y nagbibilang ng kanilang mga napamaskuhan, kumusta kayo? Sabi ng mga bata, mahina, Father, mahina. In the beginning was the Word, and the Word was with God, and the Word was God. It is very important. Let's look at the theological aspects of our celebration, that even before everything, God was already there. Before everything, God was there. And God wants to share His goodness. That's why they created man and woman. It all started in the paradise. And we all know the story that they failed. They failed because they disobeyed God. They refused to believe. And because of that, what is good in the very beginning turns to be bad. And God, in the very beginning, has already decided to put right what is wrong. The reason of Christmas is not to change, but for God to walk with man and allow man to learn from God. As saints have said, God has to be born in us so that someday we can be born in God. Kailangang ipanganak ang Diyos sa mundo upang tayong nasa mundo ay pwedeng ipanganak sa piling ng Diyos. To remind us that this is not our destiny. This is not our destiny. Nakikiraan lang tayo dito. Kaya nga, nung dumating ang Diyos, walang binago ang Diyos. Hindi niya binago ang panahon, ang oras,
Hindi niya binago ang klema, wala siyang binago. Kahit ang kanyang dinatnan, hindi niya binago. Sapagkat ang pagbabagong hinihingi ng Diyos ay hindi ang pagbabago ng kalikasan, kundi ang pagbabago ng kalooban ng tao. At kung mababago mo ang kalooban ng tao, lahat ng nasa paligid ng tao ay magbabago. Ang dahilan ng ating mga problema ay tayo. Ang dahilan ng ating mga problema ay tayo. At maayos lang ang problemang ito kung kaya nating aminin na tayo ang dahilan ng ating problema. Ano ang problema nyo sa bahay? Tingnan ninyo. Sinong may kagagawan? Kayo rin, di po ba, no? Alam naman sabihin mo yung aso nyo ang may kagagawan o kapitbahay ninyo, di ba? Pag nakita kang maraming hugasin, sinong may kagagawan yan? Kayo, di po ba, no? Pag ikaw ay kumuha ng pitsil sa rep na walang tubig, dahil yung uminom hindi nagsalin, sino may kagagawan? Ikaw, di po ba, ano? Mga minamahal na mga kapatid, ang dumi ng bahay, tayo ang may kagagawan. At kung gusto nating maging maayos, tayo rin ang may kakanyahan. Kailangan nating simulang aminin ng ating problema, tayo ang may kagagawan. Di po ba, ano? Sapat ang lahat para sa lahat. Ano sabi ng Diyos? Ang iba ay binigyan ng sapat, ang iba ay binigyan ng higit. Others were given much, and others were given more. Pero bakit mayroong nagugutom? Bakit mayroong naghihikahos? Kasi yung mayroong kakanyahan, nagnakaw pa. Di po ba, ano? Nagnakaw pa. Kung wala namang magnanakaw, wala namang mawawalan. Di po ba, ano? Pagkamisan, nakakainggit. Halimbawa, nakakainggit. Na po, nasa Dubai ako, kasi layover, pupunta kami sa Holy Land, naiwan ko yung cellphone ko. Ano po? Binalikan ko. Pero kinakabahan ako. Di ba, no? Baka may Pinoy. Baka may Pinoy. Pagdating ko, nandun yung cellphone. Ano po? Dito sa atin, hindi ka na nakakasigurado. Di po ba, no? Pag may naiwan ka, hindi mo alam. Sabi nga doon sa isang restaurant, kumakain kami. Ano po? Sabi ng waiter, Mama, cellphone mo, naiwan mo. Ano po? Ano po? Sabi namin, wow, may nagsoli ng cellphone. Pagtingin namin, lumang-luma. Ano po? Di ba? Kung bago yun, di po ba? Ano? Pero, naikwento ko na ito sa isang parokya sa Baler. Yung aking kapatid nasa Baler. Ano po? Sabi niya, alam mo sa simbahan namin, yung mga tao, nag-iiwan lang ng gamit sa upuan para lang sabihin na may nakaupo dyan. May nag-iiwan ng sukulay, payong, pamaypay. At kinuna niya ng picture, may mga nag-iiwan ng cellphone. Namangha ako. Isipin mo, may nag-iiwan ng cellphone sa simbahan habang nangungumunyon. Di ba, ano? Kamangha-mangha yun. Iniisip ko yun, pwede kaya sa Greenbelt yun? Yung iiwanan no nangungumunyon yung kanyang cellphone? Patawarin ako ng Diyos.
parang hindi maabot ng aking pananampalataya. Di po ba, ano? Kasi pagka minsan, pagtayo mo, may bigla na lang umuupo eh, hindi po ba, ano? Pag iniwan mong asawa mo, pagka minsan, may kumukuha ng iba eh. Ha? What have we become? And we complain about life without trying to look into ourselves that we are the one who caused troubles. Tayo ang dahilan ng sarili nating problema. Kahapon, ang daming nagsimba, may nagreklamo na nawala ng cellphone. Ano po? Nawala ng cellphone. Tiningnan sa CCTV, wala namang nakita. Pero malungkot yun. Di ba, ano? Nalungkot. Bakit may nawawalan ng gamit sa simbahan? Sabi nung isang servant, baka naman nakaligtaan niya, Father. At yung nakakuha, hindi na sinauli kasi feeling niya answered prayer. Di ba? O nga naman, di mo rin alam, di po ba, no? Nagdadasal siya, sana magkaroon ako ng bagong cellphone. O, di ba? Anong sinasabi ko? Pag hindi iyo, huwag mong kukunin. Pag mali, huwag mong gagawin. Pag hindi totoo, huwag mong sasabihin. Sabagkat yan lang ang problema nating lahat. Mga minamahal na mga kapatid, ang pagdating ng Diyos ay hindi para baguhin ang tao, kundi anyayahan ang tao na baguhin ang kanyang kalooban. Ikalawa, sana magkaroon tayo ng panibagong pananaw. Paulit-ulit ko yung sinasabi. Sapagkat kapag binabago mo o nabago mo ang iyong pananaw, ang iyong tinitingnan ay magbabago. If you change the way you look at things, the things you are looking will change. Pag nilayan nyo yun, if you change the way you look at things, the things you see will change. Pag binago mo, hindi mo mababago ang magulang mo. Pero kung babaguhin mo ang pananaw mo sa iyong magulang, magbabago sila. Hindi na mababago ang iyong mga magulang. Di po ba, ano? Anong kwento ko kahapon? Yung isang mayaman na pagkatapos mag-retire, kalahati ng kanyang retirement, ibinili niya ng mamahaling painting. Wala ang kanyang misis, nasa ibang bansa. Kaya inayos niya ang kanyang sala, nilipat niya ang sopa na nakaharap sa dingding na nandun yung painting na mahal. Ano po? Pagkatapos kumain, wala nang gawin kundi panoorin yung painting. Hindi nanonood ng TV. Doon magkakape. Doon lahat nakatingin sa painting. Kasi yun ang kanyang pangarap nung siya ay nagtatrabaho. Pag nag-retire ako, ang retirement ko, bibilhin ko talaga yan. Nabili niya. Ano po? Magugulat kayo sa presyo. Ang presyo ng painting, 2 million. Ha? Sa Pilipinas yan. Kaya pag uwi ng misis, sabi niya, anong ginawa mo sa pera? Sabi niya, jaran. Nagalit si misis. Galit na galit. Ano naman yung binili mong ganyan? Kahit si Junior, kayang gumawa niyan. Di ba, no? Ha? Away na walang humpay. Walang kaing sabay. Walang bungangang tumitigil. Walang ginagawa ang misis, kundi magalit, magmura. Sisihin ang mister, sinayang ang pera. Tahimik lang si mister na pinagninilayan, tinitingnan ang painting. Ano po? Napuno si mister, sabi niya, sandali lang, sandali lang. Sandali lang. Makinig ka lang sandali. Tingnan mo yung painting. Nagmumura pa rin si misis, sandali lang, tingnan mo, sandali lang. Ano bang gusto mo makita ko dyan? Sandali lang, tingnan mo yan.
yan ay 2 million. After 3 months, 4 months, 5 months, magiging 5 million yan. Sapagkat nag-a-appreciate ang presyo niyan. Nang una ko yung tiningnan, 1 million lang. Nang binili ko, 2 million na. 1 year from now, it can become 6 million, 7 million, or more. Tumahimik si Mrs. Tiningnan ang picture. At biglang sinabi ni Mrs., maganda naman pala. Nagbago ba ang painting? Hindi. Nagbago ang pananaw. Kaya nga sinasabi nila, beauty is in the eyes of the beholder. Kahit gaano kakapangit, pero ang tumitingin talaga sa punong-puno ng pagmamahal, wala nang ibang maganda kundi ikaw. Di ba? Wala na. Yung iba sa atin talang puro buhok lang. Di po ba, no? Buhok na tinubuan ng mukha. Di po ba, no? Yung iba dating buhok, na mukha na lang, wala na ang buhok. Di po ba, no? Nagbabago ba ang pagmamahal? Hindi. Wala sa itsura. Nasa tumitingin. Ano ang meron ka sa buhay mo na ang kailangan lang ay baguhin ang pananaw na nirereklamo mo noon pa man, ngunit inilaladlad sa iyo yan ng Diyos dahil meron kang ayaw tingnan. Una, ang problema ay tayo, hindi ang mundo. Ikalawa, ang problema ay pananaw, hindi ang tinitingnan. Hari nawa ang Paskong ito. Ano po? Pag tinitingnan mo ang ninyo, ang tinitingnan mo ay ninyo, hindi yan tungkol sa kainan, hindi yan tungkol sa inuman, hindi yan tungkol sa caroling, hindi yan tungkol sa Christmas lights, sa Christmas decor. Yan ay isang Diyos na nagkatawang tao upang tulungan at turuan tayo muli kung paano maging tao. Alam nyo, kagabi, pagkatapos ng misa, dali-dali akong umalis kasi gusto kong abutan ng nanay ko na gising. Nakatira siya ngayon sa Parview. Ano po? Dali-dali ako kasi gusto kong abutan siyang gising. 93 years old. And lo and behold, pagdating ko, gising, nakaupo. Siyempre, tuwan-tuwa ako. Ano po? Paghalik kong ganyan, ano po, nakilala niya ako. Kaya mas natuwa ako. At sabi niya, saan ka galing? Sabi ko, sa Makati. Anong ginawa mo? Nagmisa ako. Hindi niya na naiintindihan kung ano ibig sabihin na nagmisa. Kasi hindi na niya naintindihan na ako ay pari. Pero sapat na nakilala niya ako. Ano po? Sa tuwa, sumama siya sa kainan namin. Ano po? Una akong nakatulog kumpara sa kanya. Ano po? Tinanong ko yung mga kapatid ko, anong oras na kayo natulog? 4:00 na. Ay si Mama, 3:00. Anong ginawa? Kumain. Sabi nung kapatid kong nagbabantay, lasing. Anong lasing? Magdamag kagabi, daldal lang daldal. Bakit anong ginawa mo? Pinainom namin ng red wine. Christmas. Nagpaalam ako kaninang umaga. Magmimisa po ako. Hinalikan ko.
Hinalikan ko ang noo, ang pisngi. Pag-angat ko, sabi niya, kulang pa, halik uli. My dear friends, my brothers and sisters, then you will realize that Christmas is never about gifts. It's about our relationships. Don't neglect people. It's either you will not be there forever or they will not be there forever. Kailangan lang natin magkaroon ng tamang pananaw para hindi tayo nagreklamo kung ano ang wala at makita natin kung ano pa ang meron. Amen. Going back to what I've said, in the very beginning, everything was good, but we ruined it with our sins. We created our own problems, and we caused the problems of others. So, it will only stop if we change ourselves. Second, we need to have a new perspective, a new attitude. Dapat meron tayong bagong pananaw, tamang pananaw. If we change the things we see, if we change the way we see things, the things we see will change. And third, this is very important. It is not coincidence that our Lord was born in a family. My dear friends, real joy will begin in the family. Walang perpektong pamilya, ano po? But if you have the right perspective, you correct what is wrong in the family, joy will come to you. Ano po? I would confess while driving going back to Manila, suddenly my tears flow. I do not know why. Later on I realized because sometimes we will have more goodbyes than hellos. As we grow older, as people grow older, the people we love grow older, you begin to anticipate that there will be more goodbyes than hellos. So, love one another. Love is the reason why we have Christmas. The Lord be with you. And with your spirit. And may Almighty God bless you and your family, the Father, the Son, and the Holy Spirit. Amen. The Mass has been offered. We go in peace to love and serve the Lord. Thanks be to God.